Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Dinggin ninyo mga Israelita, ang Panginoon lamang ang Diyos. Ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong isip. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng inyong pinto at mga tarangkahan. Kayo'y malapit ng dalhin ng Panginoon sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Maninirahan kayo sa malalaki at magagandang lungsod na hindi ninyo itinayo. Titira kayo sa mga tahanang husto sa lahat ng bagay, ngunit hindi ninyo pinaghirapan. Iinom kayo ng tubig na galing sa mga balong hindi ninyo hinukay. Mamimitas kayo sa mga ubasan at sa mga olibong hindi ninyo itinanim. Kung kayo'y naroon na at nananagana sa lahat ng bagay, huwag ninyong kalimutan ang Panginoon na nag-alis sa inyo sa bansang Ehipto. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya, paglingkuran ninyo siya at mamuhay kayo ng tapat." Ang salita ng Diyos. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag, sa mga kaaway ako'y iyong iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas, matibay kong muog, purihin ang lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit ang isang lalaki, lumuhod sa harapan ni Jesus at ang sabi, "Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki. Siya po'y himatayin at lubhang nahihirapan kung sinusumpong, sapagkat madalas siyang mabuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko na siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi nila mapagaling." Sumagot si Jesus, "Lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo, hanggang kailan dapat akong manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata." Pinagwikaan ni Jesus ang demonyo at lumabas ito, at ang bata'y gumaling agad. Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagtanong ng walang ibang nakaririnig, "Bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo?" Sumagot siya, "Dahil sa kaliitan ng inyong pananalig. Sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mostasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumapit ka roon at lilipat ito. Walang bagay na hindi mapangyayari." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Sabadong ito at ang ebanghelyo po natin ay naglalahad ng pagpapagaling ni Jesus sa isang batang inaalihan ng demonyo. Lumapit ang ama ng batang ito kay Jesus at hiniling na siya ang kanyang anak ay kanyang pagalingin. Mga kapatid, alam din po kahit ng mga doktor sa ating panahon ngayon na hindi lamang physical ang healing. Minsan, ang pagpapagaling o ang tunay na healing ay may kaakibat na spiritual. Something na hindi mo makukuha sa isang tabletas o isang kapsula ng gamot. Alam din po natin na mabisa rin naman ang pumunta sa doktor, ang gamot, ang pumunta sa ospital at ang mga therapy.
Kaya nga po kung tayo ay may karamdaman, unahin din po natin munang puntahan ang pangkaraniwang lunas sa mga sakit. Puntahan natin ang iniaalay o ibinibigay ng siyensya, ng medisina. Ngunit, ito po dapat ay sabayan din natin ng isa pang mabisang paraan ng pagpapagaling o ng healing. Halimbawa, ang right positive disposition. Yung pong paniniwala ng may sakit at ng mga nag-aalaga sa kanya na magkaroon siya ng isang positive atmosphere, positive mental disposition, and positive feeling, halimbawa, at paniniwala na anumang pinagdaraan ng karamdaman sa ating katawan ay pwede ring maging positive sa ating isipan. Andyan din po ang kapangyarihan ng panalangin. Marami pong humihingi sa aming mga pari o sa ating mga kapwa Kristiyano, Katoliko halimbawa, na ipagdasal mo naman ang aking kapatid o ipagdasal mo ang aking magulang o somebody who is sick in the hospital halimbawa. Hinihingi po natin ito ng panalangin. Kaya't ang panalangin po ay binubuksan ang possibility na pwedeng magkaroon ng kagalingan sa bisa at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo. Nariyan din po ang kapangyarihan ng pagmamahal. Yung pong mga nag-aalaga ng mga may sakit, nung mga matatanda, noong may kapansanan. Kung naipapadama po natin sa may sakit ang ating pagmamahal, ay ito rin po ay nakakatulong doon sa nagkakaroon siya ng kapayapaan sa isip at kapanatagan ng kalooban dahil alam niya na hindi siya nag-iisa. Na sa kanyang pagdurusa ay kasama niya ang mga taong nagmamahal at nag-aalala at nag-aaruga sa kanya. Mga kapatid, sa ebanghelyo pong ating narinig, ang lumapit po sa Panginoon ay ang isang magulang, ang ama. Ito po ay isang magandang halimbawa nung tinatawag po nating intercessory prayer. Ang nagdasal hindi yung may sakit, kung hindi yung nag-aalaga, and yet pinagbigyan ng Panginoon ang kahilingan at siya'y gumawa ng himala at pinalaya ang bata mula sa kaalipinan ng masamang espiritu. Intercessory prayer. Sana po sa ating mga komunidad, sa ating pamilya, sa ating barangay, sa ating mga asosasyon, ay magawa rin po natin itong intercessory prayer. Minsan nga po, mas makapangyarihan pa o mas mabisa pa yung panalangin para sa ibang tao kaysa yung puro panalangin tungkol sa sarili na lamang. Tayo po ay nagdadasal araw-araw o tayo nagsisimba, isipin din po natin ang pangangailangan ng ibang tao. Yan po ang intercessory prayer. Pangatlong leksyon po na matututunan natin sa Ebanghelyo ay tungkol sa pananampalataya. Nung tinanong si Jesus ng mga apostoles kung bakit hindi namin mapalayas yung demonyo, sabi ng Panginoon, dahil sabi nga niya rito dahil ito ay henerasyon ng kulang ng pananampalataya. Sabi niya, if you only have the faith the size of a mustard seed, napakaliit. Hindi na po natin kailangang sukatin kung gaano kalaki ang ating pananampalataya. Ngunit sapat na sa Panginoon na ang ating pananampalataya ay nag-uudyok sa atin na magsasabing, Panginoon, kayo lang po ang aming malalapitan. Panginoon, kayo lang po ang pinagmumulan ng aming pag-asa. At buo po ang aming pananampalataya at pagtitiwala na ang tunay na healing, ang tunay na kagalingan ay nagmumula sa inyong kapangyarihan.
through His love.